Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is Lord. Ayan. So, purihin ang Panginoon ang napakabuti niya. Karapat dapat siyang papurihan, sambahin at pasalamatan sa ating mga buhay. Sabi nga ng special number natin, Jesus, our Lord, our Savior, is all glorious. Maluwalhati, karapat dapat na purihin at sambahin. Nung si Haring David, mga kapatid, ay namamayagpang sa kanya pong domino, sa kanya pong paghahari. Nabanggit kanina ng ating worship leader, Sister Ray. Yung isa sa mga nasulat sa aklat ng mga awit, nung si King David ay halos naranasan na lahat. Na-enjoy niya ang kingdom, na-enjoy niya ang kapangyarihan, na-enjoy niya ang pagiging famous. Meron siyang sinulat sa Psalm, narinig natin kanina. Sabi ni King David, "Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you." Sa isang tao na wala nang sekreto sa kanyang mundo, sa isang tao na nalasap na ang lahat, kapangyarihan, karangyaan, pagkain, o anumang mga bagay na hinahangad, karamihan sa atin ang hinahangad, being famous and everything, but still, there is a vacuum in his heart when he wrote that song. This earth has nothing I desire. Ang mundo na ito ay hindi naglalaman ng anuman na magbibigay ng satisfaction sa aking buhay. Ganun din ang sinabi ni Solomon. Vanity, vanity, sabi ni Solomon. Lahat ng pursuit ng tao na inaakala niya na magbibigay sa kanya ng lubos na kasiyahan at satisfaction, nung malasap na lahat ni Solomon yun, sabi niya, vanity, meaningless. Samantalang tayo, nagkukumahog tayo, gahol na gahol tayo sa pag-achieve, sa pagkuha ng mga bagay na inaakala natin magpapaligaya sa atin. But King David, that's why God declared him as the man after his own heart. King David knew the secret of happiness, of true satisfaction. Nalaman na ni David, tayo, maaaring sinasabi ng bibig natin na si Jesus Christ. Maaaring bukang bibig natin ang desire natin si Jesus Christ. Pero ang tanong, talaga nga ba? Totoo ba? Because unless na ang ating pong isipan, takbo ng ating isipan at laman ng ating puso, ng desire ng ating puso ay consistent with what the lyrics of the song that was sung by Sister Aloha. Sabi doon, Jesus, you are my desire. When si King David, alam niya yun. Kasi lahat ng desire niya sa mundo, naranasan niya. Pero hindi pa rin niya nakita doon. Kaya sinabi niya, "Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you." O Diyos, ano nga bang meron ako na magpapaligaya sa akin, kundi ikaw lamang, sapagkat sa mundo ay hindi ko nakita ang kasapatan ng aking kaligayahan.
The secret of worship, mga kapatid, is for us to see Jesus Christ as desirable. Yan talaga, totoo sa isipan at sa puso natin na si Yesu Cristo ay talagang precious, desirable, mahal natin, walang makakapantay. Kapag hindi ganoon ang consistency ng ating puso at isipan sa pagtingin kay Jesus Christ, I'm sorry, but we are not worshiping at all. And that is the truth. Because Jesus requires everything in us. Kaya sinabi niya, sino mang magmahal sa kanyang magulang, sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, sa kanyang sarili, sa mundong ito, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya mapalad tayo kung consistently tinuturuan tayo ng Panginoon. Maaaring katanungan natin sa ating isipan, mga kapatid. Ano na bang gano'n? Kailangan mo mas mahalin si Jesus Christ kaysa sa lahat? Well, si David alam yun. Si King David alam yun. At nais natin marating the same level of experience, the same level of faith, kagaya ng mga nauna sa atin. Si David, sila Pedro, sila Juan, sila Paul. Alam nyo, mako-confirm na si Jesus ang pinakamahal nila kasi binibigay nila ang buhay nila kay Jesus Christ. Okay? Tayo, layo pa natin doon, hindi pa natin kaya ibigay ang ating buhay kay Jesus Christ. Pero nakita natin yung mga apostol. They resolved to die for Jesus Christ. Although mapalad tayo, nandito na tayo sa panahon na we are not required na ipamo sa krus, lagarin. We are not required. Nandito tayo sa panahon ng malaya na sabihin, mahal kita, Jesus. Sinasamba kita, pinagpupurihan kita, at walang humahabol sa atin na papatay sa atin. Mapalad tayo. Sapagkat ng mga panahon nila, mga kapatid, pag sinabi nila, sumasampalataya kay Jesus, kukulong sila, pagsasaktan sila, papatay sila. Pero walang nakapigil sa kanila na ideklara that I desire Jesus. Tayo ba mga kapatid? Tayo ba sa ating kalayahan ngayon? When we come to worship God at tumatayo tayo sa harapan ng karamihan, ano bang tumatakbo sa isipan natin? Bakit hindi natin maitaas ang ating mga kamay? Bakit hindi natin may buka ng wide open ang ating bibig at sabihin, mahal kita Jesus? Ano pumipigil sa atin? Yung sasabihin ng katabi natin? Na mukha tayong engot na kailangan sa bawat forma natin, sa bawat tindig natin, makikita nila tayong maganda, gwapo, maayos. Anong pumipigil sa ating mga kapatid? Para maging malaya tayong sambahin ng Panginoon sa Espiritu at Pagmamahal. I'm saying that because ang tatalakayin po natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa istorya ni Joseph. This is our second session. Kung paano ang kanyang mga kapatid ay nakatingin sa mundo at kinainggitan kung ano ang meron si Joseph.
At dahil patungkol sila sa kanilang mga sarili, nagawa nilang pagnasaan kung ano yung nakita nilang tinatamasa ng nakababatang kapatid sapagkat patungkol sila sa kanilang mga sarili. At hindi nila nakikita kung paano ang paggalaw ng Panginoon. They plotted to kill Joseph, and then pumunta sila sa mas lesser evil. They sold Joseph to Egypt. Okay? Sapagkat ang mga kapatid niya ay hindi nakakaunawa ng kung anong patungkol sa Diyos at nakatingin sila sa sanlibutan, sa kung anong magiging nila sa sanlibutan. At gusto natin matutunan, mga kapatid, bilang mga nagsasabing mga mananampalataya, na ang maging punteriya ng ating puso at isipan ay natatanging ang Diyos lamang. Bagamat tayo nakatira dito sa mundo, bagamat tayo nangangailangan ng mga bagay dito sa mundo, but still, hindi napupukaw ang ating atensyon para makapag-desisyon tayo ng tama. Malaman natin kung ano yung tama at mali at mapunteriya natin ang papunta sa kaluwalhatian ng ating Diyos. We will use our text, Genesis chapter 37, from verse 12 to 36. Medyo mahaba, magkaroon tayo ng konting pasensya, pero maiiksi lang naman ang bawat talata. Babasahin natin ang buo, and then titignan natin kung ano ang itinuturo sa atin ng Panginoon out of this text. This is God's redemptive plan na makikita natin sa timeline ni Jose, ni Joseph. Okay? The story of Joseph. And then, ang title niya, Sold by His Brothers. Pinagbili ng kanyang mga kapatid. Okay, we will read Genesis chapter 37, verses 12 to 36. It says, Now his brothers had gone to graze their father's flocks near Shechem. And Israel said to Joseph, As you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I am going to send you to them. Very well, he replied. So he said to him, Go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word back to me. Then he sent him off from the valley of Hebron. When Joseph arrived at Shechem, a man found him wandering around in the fields and asked him, What are you looking for? He replied, I am looking for my brothers. Can you tell me where they are grazing their flocks? They have moved on from here, the man answered. I heard them say, Let's go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But they saw him in a distance. And before he reached them, they plotted to kill him. Here comes the dreamer, they said to each other. Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Don't shed any blood. Throw him into the cistern here in the desert. But don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father.
So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the richly ornamented robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty. There was no water in it. As they sat down to eat their meal, ang tindi, no? Pagkayari nilang itapon yung kapatid, pagkayari nilang pag-isipang patay yung kapatid, tinapon dun sa balon, pero wala namang tubig yung balon na yan. Malalim na balon. Parang wala lang, nagkainan sila ng pananghalian nila. Parang wala lang. When they throw Joseph there, pagkatapos na, halika, kain tayo. Nananghali tayo. Parang wala lang. Parang wala silang ginawang masama. As they sat down to eat their meal, they looked out and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood?" Anong mapapala natin? Sabi niya, kailangan meron tayong mapala. Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. When Reuben returned to the cistern, sino si Reuben? Young people? Panganay na anak ni Jacob. Okay, yung pinakakuya niya. When Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. He went back to his brothers and said, "The boy isn't there. Where can I turn now?" Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat, and dipped the robe in the blood. They took the ornamented robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." He recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animals have devoured him." Joseph was surely been torn to pieces. Then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. And all his sons and daughters, yung people nakalagay dito, daughters, pero ilan lang yung daughter ni Jacob sa istorya? Isa, si Dina. Sino yung mga daughters? Ito yung mga ina po niya. May mga anak na sila. Reuben. Okay? All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. "No," he said, "in mourning will I go down to the grave to my son." So his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar. Ito yung istorya na susunod next Sunday. One of Pharaoh's officials, the captain of the guard. But now, the story na i-discuss natin mga kapatid ay yung kung paano siya ibinenta ng kanyang mga kapatid. Na parang wala lang. Parang baboy lang siya o kambing o na bigla. Inihulog sa sister, hindi inalala, nagkainan at nung makita yung caravan ng mga merchants, ang mga mananalakal, pinagbili lang, ganun lang kasimple. At binaya nila ang kanilang ama, binisin nila sa kwento na ang kanilang kapatid ay pinatay ng mga mababangis na hayop sa lupa. Okay? Sold by his brothers. Ang tanong natin dito mga kapatid, paano nangyari na ang isang kapatid ay
kayang patayin ang kanyang kapatid. Paano nangyari na ang isang kapatid ay ibebenta ang kanyang kapatid? Joseph's brothers were already angry and jealous over the possibility of being ruled by their little brother Joseph. Alam natin yung istorya nung nakaraang linggo. Sino si Joseph? He is the favorite son of their father Jacob. Bakit siya paborito? Being the son of their father's true love. Okay, sino siya? Si Rachel. Siya yung panganay na anak ng true love ng kanilang amang si Jacob. Okay? Kaya paborito siya. And then, being the son born at Jacob's old age. Matanda na si Jacob nung naging anak niya si Joseph. Okay? Bukod doon, kasi inaalam natin, bakit inis na inis sa kanya? Kasi siguro naman, mga kapatid, kung paborito ka lang ng mga magulang mo, hindi ka naman pag-iisipang patayin ng mga kapatid mo. Hindi ganun kababaw ang istorya. Bakit nadagdagan ang galit ng kanyang mga kapatid kay Joseph? Joseph then aggravated this anger by his character of being, nandyan ba yun? Okay. Joseph then aggravated this anger by his character of being upfront, wise, and righteous. Ano yung upfront? Yung diretsahan siya. Okay, diretsahan siya. Kung ano yung tama, sasabihin niya. Nakikita rin ang kanyang mga kapatid na matalino si Joseph. Hindi nila kaya. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Tsagayin niyo ito. Kasi maaaring, nandun kayo sa kalagayan, hindi ni Joseph, kundi sa kalagayan ng mga kapatid niya. Bagamat hindi kayo nag-iisip, napapatayin niyo ang mga kapatid niyo. Okay? Pakinggan natin mabuti. Being wise, mas matalino siya kaysa sa mga kapatid niya. And he is righteous. Ibig sabihin, gagawin niya kung ano yung inuutos na kanyang ama na tama. His brothers viewed this character of Joseph as being mean and boastful. Kaya nagtawag sa kanyang mga kapatid niya, ito na, darating na si Papa na Pilipin. Ayan na siya. Ganda kayo. Papatayin natin siya. Ganun na siya tinitingnan ng mga kapatid. Here comes the dreamer. Here comes the dreamer. Come on. We're gonna kill him. Grabe na yung galit ng mga kapatid niya. Although hindi lahat. Nakita natin yung pinakakuya nila doon, si Reuben. Gusto siyang iligtas. Pero hindi makayanan ni Reuben ang majority. Okay? Tingnan niyo yung buhay niyo, ha? Baka gusto niyo maging righteous, pero natatalo kayo ng majority at hindi kayo makapanindigan dahil sa majority. Okay? His brothers viewed his character as being boastful, as being sumbongero. Yan, sumbongero daw si Joseph. Nobody enjoyed his company except his father and his late mother, Rachel. His brothers hated him so much. Okay, yun ang pinaghuhugutan ng galit ng kanyang mga kapatid. And Joseph, sabi dyan sa verses 12 to 14, listen very carefully, tumutok tayo mga kapatid. Joseph was his father's confidant. Okay? Kasi ang mga kapatid niya, karamihan,
manloloko. Nalaman natin sa unang pag-aaral natin, lalo na yung mga anak ng mga maidservant. Si Bilha at si Silpa. Si Dan, si Naphtali, si Gad, at si Asher. Okay? Manloloko. Lalo na yun, yung mga yun. Pero pinangungunahan sila ng tatlo nilang kuya. Sino yung tatlong kuya na makikisay? Simeon, Levi, Judah. Sino mabait na kuya? Reuben. Okay. Joseph was his father's confidant, the one who had been entrusted with the accounting of the state. Nakita niyo yung background ni Joseph na ginagawa ng Panginoon, bata pa siya, gagamitin ng Panginoon kapag napunta na siya ng Egypt. Sino magiging accountant ng Egypt? Magiging governor doon sa famine? Si Joseph. Pero nagsisimula na siya sa kanyang ama, sapagkat mayaman din si Jacob. At ang kanyang mga kapatid ay maloloko. Kaya lagi siya inuutosan ng kanyang ama na, puntahan sila doon. Tingnan mo nga kung anong pinagkagawa ng mga kapatid ko doon. Di ba? At babalik si Joseph at sasabihin niya ang totoo sa kanyang ama. Kaya laging mapapagalitan ng mga kapatid dahil sa sumbong ni Joseph na makatotohanan naman. Kaya galit na galit sa kanyang mga kapatid. Because he is the auditor, the accountant, the auditor sa panahon ni Hamot at kanyang mga kapatid. Okay, and then in verses 15 to 20, ang katanungan mga kapatid, could jealousy ever make you feel like you want to kill someone? Sa panahon ba natin mga kapatid, ngayon, kapag nakakaramdam tayo ng pagkainggit o pagkaselos over sa isang tao na nakikita natin mas ahead sa atin, o mas napapaboran kaysa sa atin, maging sa panliligaw, o sa school, o sa trabaho, nag-iisip ba tayo? Nag-iisipan ba natin siya na papatayin ko to? Naiisip ba natin yan? Marahil hindi. Pero marahil naiisip natin, ito na naman siya, nakakainis. Mamatay na sana siya. Nakakaisip ba tayo ng gano'n? Kung wala ka sa Panginoon, pwede? Pwede? Kung sinasabi mo nasa Panginoon ka, hindi pwede yun. Hindi pwedeng mangyari sa'yo na pag kami ito na naman to. Sira na naman ang araw ko. Hindi mo matay. Nandiyan pa lagi. Could jealousy ever make you feel like killing someone? Before saying, bago mo sabihin, siyempre hindi. Hindi ko gagawin yun. Hindi mangyayari sa akin yun. Before saying that, look at what happened in this story. Look at what happened to the brothers of Joseph. The brothers of Joseph were willing to kill Joseph because of jealousy. Okay? Paano wala nga sa kanila sa story? Pagkaya nakita mo doon sa sister, ano sabi na? Nung naitawon na, ano sabi? Tama, mananghalian tayo. Parang bali wala sa kanila. Ganon katindi. Na nagsimula sa jealousy. Sa pagkaimbit. Their brother, his brothers, their unchecked jealousy had grown deeper and deeper into an ugly rage over their younger brother, Joseph. Okay? Dahil hindi na-check yung jealousy, hinayaan lang mag-grow sa sarili nila. Akala nila, kaya nila. Eto na ngayon, umabot nila sa ganong klase ng puot, kaya na nilang patayin ang kapatid nila. Kaya pakinggan natin mabuti.
Their unchecked jealousy had grown deeper and deeper into an ugly rage, completely blinding them to discerning what was right and what was wrong. Hindi na nila alam ngayon kung anong tamang desisyon. Tama ba na sabihin lang, here comes the dreamer, here comes the dreamer, come on, brothers, we will kill him. Tamang desisyon, hindi. Pero parang tama na sa kanila. Etong malapit sa atin, padating na siya, malapit na siya, mga kapatid, handa kayo, papatayin natin siya. Parang tama, kasi nag-agree na sila na yun ang gagawin nila. Sapagkat ang isang ito na dumarating ay balakid sa kanila. Parang ngayon nangyari sa Panginoon sa Kristo, di ba? The Pharisees and the teachers of the law, dahil sa pagkainggit, sa jealousy over Jesus Christ, eto sila. Pag nakita si Jesus, eto na ang subversibo, eto ng hari ng mga kulto, padating na, naganda kayo, papatayin natin si Jesus, di ba? Parang tama ang gagawin nila. Parang sa Diyos ang gagawin nila. Para sa kaayusan ng kanilang grupo, ng kanilang mga magkakapatid. Kailangan mawala yan para magawa natin kung ano ang gusto natin gawin. Jealousy can be difficult to recognize sa simula because our reasons for it seem to make sense sa simula. Parang ang dahilan natin, nangyayari naman ito sa kanila Maganda naman ang nangyayari sa kanila. Umaasenso naman sila, nag-a-achieve naman sila, nagagawa naman lang gusto lang gawin. Nabibigay nila sa kanilang mga pamilya ang gusto ng kanilang mga anak at lahat. Pwede rin sa akin yun. Maganda rin sa akin yun. Bakit hindi pwede sa akin yun? Dapat may ganun din ako. Dapat ganun din ang nangyayari sa akin. So gagawin ko lahat ng dapat kong gawin para makarating ako doon. The exploits and the achievements of our peers, makikita natin, lalo na ngayon sa social media, yung mga young people, okay, masyadong tingin ng tingin sa nangyayari sa mga, kung sino man sila, tingin kayo ng tingin at sasabihin, puti pa sila. Sana on. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang nakikita nyo ay hindi totoo. I'm telling you the truth. If you are thinking that they are happy, really happy, it is not true. Pag lumalapit kayo sa Panginoon, matidisan nyo ang tunay na kaligayahan. Wala sa social media, wala sa pagkopya kung ano yung nakikita nyo sa iba. Wala doon. Wala din sa pagpapakita kung anong meron ka, kung anong nagiging ikaw, kung anong mga achievements mo. Wala rin doon. The exploits and achievements of our peers. Kinakainitan natin, nagsaselos tayo sa kanila. Educational attainments, good job, successful businesses, houses, cars, good looking, pati yung mga pagka pinaparadan tayo kanilang mga trophies. Ano yung trophies? Good looking husband, good looking wife,
good-looking boyfriend. Listen very carefully, young people. Good-looking girlfriends. Papakita niyo na parang ang sweet-sweet niyo, pero lagi kayo nag-aaway. I'm telling you the truth. Para inggitin ang mga tao at sabihin, napaka-perfect nila, sana all. Good health. Ipe-flex yung, kung ikaw ay nagbabody, ipe-flex yung popos, nakasanto, ipe-flex yung muscle. Good health. Travels and leisures. Nakarating sa Thailand, nakarating sa Singapore, nakarating sa gano'n, nakarating sa ganyan. Feeling masaya-masaya. I'm telling you the truth. If you do not have Jesus in your heart, you are not happy. Amen? You are not happy. Gadgets, technologies, gustong makasabay sa kung anong nakikita sa social media. Nagsiselos, naiinggit kapag hindi na-check yun, mga kapatid. It will grow in you. Lalago yan sa'yo at mag-decide ka na. Malalaguman na yung isipan mo. Hindi mo na alam kung ang desisyon mo ay tama o mali. At hindi lang ito nangyayari, mga kapatid, sa simula. Pwede rin itong mangyari sa ating mga tiga-church. Okay? Paano, Pastor? It is even evident in Christian community. Payabangan din. I'm telling you the truth. Payabangan din. Palakihan ng church. Paramihan ng miyembro. Pagandahan ng ministry. Painaman ng praise and worship, music and worship. What drives you? What drives us? Bakit natin ginagawa ito? Para ipakita sa madlang people? Para ipakita sa mga kapatid natin sa labas na ito kami, itong Truth and Life Christian Church. Magaling kami. Yun ba ang gusto nating pakita? Let us check our motives, mga kapatid. Pagka gumagawa tayo sa Panginoon. Ano ba talaga? The need to cope up and the temptation to flow at hindi maiwan in the mainstream. Pag nakikita natin yung mainstream, ay gano'n ang ginagawa nila, dapat gano'n din tayo. Parang hindi tayo sumasaya sa Panginoon kapag hindi tayo nakakamukha kung anong nangyayari sa mainstream. Kapatid, maling-mali na tayo. Kapag hindi tayo nasasatisfy sa kung ano yung calling o pagkatawag na ibinigay sa atin ng Panginoon at gusto nating maging kamukha ng iba na hindi naman tayo dinadako ng Panginoon sa ganong kalagayan. Well, kung tinawag tayo ng Panginoon na maging malaki, hindi natin mapipigilan yan. Okay? Mangyayari at mangyayari yan. Pero tingnan natin ang motibo natin. I-check natin ang motibo natin kung bakit gusto natin makarating sa isang kalagayan. Ano talaga ang tumatakbo dito at ang tinitibok nito? Gusto ba natin sumikat o gusto natin tunay na magampanan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan at kadakilaan? Kaya dapat hindi tayo nahihiya.
sa lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi pag nahihiya tayo, ang inaalala natin yung sarili natin. Okay? Kapag magsasalita tayo para sa Panginoon, sabihin natin ang totoo, regardless of what the crowd is thinking, kung ano man ang iisipan nila. We must be bold enough to convey the message that God wants us to speak, to convey. The need to cope up and the temptation to flow in the mainstream creates jealousy. Ano yung pagkaingit sa English? Basta pagkaingit. Diba? At pagkaingit deep within us. And if left unchecked, will blind us. Makukulampungan tayo in discerning what is right and what is wrong. Kagaya ng nangyari sa kanyang mga kapatid. Kagaya nangyari sa mga Pariseo at mga teachers of the law sa panahon ni Jesus Christ. Akala ginagawa nila ang tama. Ayaw natin mangyari sa atin yan, mga kapatid. Naakala natin tama. Yun pala, ginagawa lang natin to para sa ating mga sarili. O para sa ating church. Hindi makakarating sa langit ang ganong klase mga gawa. So, lalo na sa mga young people, pinaalalahanan kayo. Too much immersion. Ano yung immersion sa Tagalog? Too much immersion. Yung masyado kayong naglulublob. Inuubos niyo ang inyong panahon at naglulublob kayo. Too much immersion in social media. Listen very carefully. Because I'm telling you the truth. Ayokong mahuli ang lahat sa inyo, mga young people. Too much immersion in social media can do so much harm to your soul. Hindi kayo binabawalan. Ang pinag-uusapan natin, too much. Alam natin sa panahon natin ngayon, nire-require ang social media sa mga school, sa pagre-research natin, sa lahat. Alam natin yan. But what I'm telling you is too much immersion. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi nyo na dapat kalkalin, ay huwag nyo nang i-explore. Bakit? Lalamunin kayo niyan and I'm telling you the truth. Sa mga magulang, huwag niyong gawing babysitter ang... Ano tawag sa ganyan? Yung rectangle, ano tawag sa ganyan? Tablet. Huwag niyong gamitin babysitter ang tablet. Ay, para makapag-chika-chika ako. Ito, binili kita baby. Diyan ka, kung maghapon, chika-chika ako dito. Huwag yung gamitin babysitter ang tablet. Mamamangha kayo kung gaano kagaling ang mga bata. Mas magaling sa atin mag-explore. Namamangha ako ng mga bata ay mas magaling. Pag sinabi, pupuntahan nila ang gusto nilang puntahan, ang bilis nilang mag-explore. Tama ba? O ako lang nakakita. Kahit mga bata, hindi pa marunong hindi pa marunong magsalita. Kasi binigay niyo sa kanila ng temptation at nasisimulan na sila sa ganong kabatang isipan nila.
Too much immersion in social media can do so much harm to your soul. If left unchecked by the family and the church. So meron po, mga kapatid, meron pong tungkulin ang magulang. Mga magulang, may tungkulin kayo. May responsibilidad kayo. At huwag niyo ibigay ang mga anak niyo sa job niyo. Pastor naman, tablet job, no? Si pastor masyado naman. Masyado naman si pastor. Tablet job, no? May mga ganyang isip. But I'm telling you that mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Nagbigay din ng burden ang Diyos sa inyong mga manggagawa. That's why we're telling you the truth. Sinasabi namin sa inyo. Kaawaan niyo ang inyong mga sarili. Kaawaan niyo ang inyong mga anak, mga kapatid. Sa social media, nakikita naman natin, young people, itong katotohanan young people, sa social media, you want, listen very carefully, sa social media, you want to look like what you wanted to be seen by the people. Tama? Sa social media, gusto mong makita ka ng madlang people sa isang pagkatao kung paano gusto ka nilang tignan. Tama mali? Kaya bibirahin mo din yung pinakamahina mo. Ulit. Bibirahin mo din yung pupunta ka pa sa, kung may sasakyan doon, Ferrari, pupunta ka sa Ferrari, bibirahin mo sa inyo. Ulit. Kasi gusto mong makita ka ng madlang people kung paano gusto mong makita ka nila. Kaya hindi totoo. I'm telling you the truth. Hindi totoo ang naandoon. Anong totoo? Yung naandito. Kasi ito ang salamin natin lahat. Dito natin makikita kung sino talaga tayo. Hindi kung ano ang pinapakita natin sa madlang people, mga kapatid. You want to look like what you wanted to be seen by other people and not what God wants you to be. Kapatid, gumising tayo. Let us act. Mamuhay tayo, gumawa tayo, tumindig tayo, magpakita tayo sa tao kung paano gusto ng Diyos na makita niya tayo. Hindi nahihiya sa tao. Hindi na pe-pressure sa tao. Sino man yung kaharap mo, hindi ka mape-pressure. Ipapakita mo kung sino ka. At sino ka? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Iba ka sa lahat. Hindi ka kamukha ng mundo. Anak ka ng Diyos. Amen? Huwag kang pumaya sa kanila. Walang kaligayahan doon. Walang kaligayahan doon. Walang kaligayahan sa sanlibutan. Mukha lang. Mukha na maligaya. Pero walang kaligayahan doon. And I'm telling you the truth. Mga kapatid. So be careful. Be careful, my dear brethren. Watch out for jealousy. Watch out sa pagkainggit. Huwag ka masyadong tututok at mamamangha sa nakikita mo sa social media. Huwag. Huwag mong papapasukin yun sa iyong pagkatao. Watch out for jealousy that creeps in and slowly blinds your soul from discerning what is right and what is wrong. Huwag kang maiinggit sa iba. Huwag mong pagnasaan kung ano ang meron sa iba.
Anong rule yan sa Ten Commandments? Huwag kang maglanasa ng pagmamayari ng iba. Anong rule yan? 90. Do not covet. Huwag kang mag-iimbot. Huwag mong paglanasaan ang pag-aari ng iba. At then, sorry. Ang 9 is last, di ba? Lie. Huwag kang magsisinungaling ang 9. And 10 is covet. Okay? Pero yung people dito na mag-remind sa akin. Do not covet. That is rule number 10. Huwag mong pagnasahan ang pagmamayari ng iba. Do not say to yourself, huwag mo sabihin sa sarili mo, I also want that. Gusto ko rin yun. Bakit ang gwapo ng boyfriend ni Aloha? Sana sa akin din gwapo din ang boyfriend ko. Sana all. Huwag mo sabihin sa kaluluwa mo, gusto ko rin yun. Sana ganun din ako. At kapag hindi nangyayari sa'yo, tumataas yung level ng pagnanasa mo. Tumataas. Sasabihin mo sa sarili mo, ako nang gagawa ng hakbang. I will have it no matter what. Kukunin ko yun sa dahas. Gagawin ko yun sa dahas. Mapasa akin lang yun. Pero sabihin sa sarili mo, I will do whatever it takes to get that. Kung gagawin ko na, kung ano dapat kong gawin para mapunta sa akin na. Ang daming bumabagsak sa ganitong kalagayan ng mga kapatid. At pag nakuha nila kung ano gusto nilang gawin, even in Christian circle, at pag nakuha nila ang kanilang gawin, nakuha nila ang gusto nilang kunin o nagawa, gusto nilang gawin, at nakikita na sa kanila, lalakad sila as if, kita mo, I am blessed. Blessed ako ng Lord. Meron akong ganito. Meron akong ganyan. I'm telling you the truth. Kung hindi sila kakauwahan ng Panginoon, madediretso sila sa impyerno. I'm telling you the truth. Kaya sinasabi sa atin ang katotohanan ng mga kapatid. Pastor, bawal ba mag-achieve, Pastor? Bawal ba magsumikap? Hindi sinasabi ng pastor yan. Hindi yan bawal. Yan ang command sa atin ng Panginoon. Huwag kang maging tamad. Gawin mo ang nararapat mong gawin para sa kaunlaran. Hindi pinagbabawal ang mag-achieve. Ang pinagbabawal mga kapatid ay i-desire mo ang hindi naman para sa iyo. Kung binibigyan ka ng Lord ng tangkilik na maliwanag na nagagaling sa Kanya, ibig sabihin, gagamitin ka niya, kapatid. Gagamitin ka niya sa isang purpose. Kaya niya pinapadaloy sa iyo ang lahat ng pinakailangan mo. Kung hindi dumadaloy sa iyo, kapatid, huwag kang magnakaw. Huwag mong gawin ang mga bagay na hindi dapat para magmukha ka lamang binibless ng Lord. Huwag kang manira ng kapatid, huwag kang pumatay sa kanilang reputasyon, huwag mong gawin yun para lamang makuha mo yung posisyon na gusto mo. Huwag mong gawin yun, kapatid. Hayaan mo ang Panginoon na magdala sa iyo kung saan Kanya dinadala, kagaya ng matutunghayan natin sa buhay ni Joseph. Hindi siya nagkahamad. Actually, dumaan siya sa mga matitinding sufferings. Gustong patayin ng mga kapatid, ibinenta ng mga kapatid, napunta sa
maging alipin, pinagnasahan. I'm getting ahead of myself. Masusunod natin pag-uusapan niya. Lahat ng sufferings dinanas niya, pero dinala pa rin siya ng Panginoon sa prominence, sa supremacy, from slavery to supremacy. Pero ruta ng Panginoon ang ginamit at hindi ruta ni Joseph. Okay? Mga kapatid? Now, ano ang reaction ni Reuben? Nakita natin kanina sa verse 21 to 30. Reuben's reaction to his brother's consensus, his brother's evil plan. Anong nakita natin sa kanya? Cynically, nakita natin na siya pinakakuya, gagawin niya kung magdidesisyon sa tao. Huwag natin siyang patayin. Ang tanong, nangyari ba ang gusto ni Kuya? Nangyari ba? Nanindigan ba siya sa tama? Ipinalit ba niya ang buhay niya para hindi mabenta yung kapatid niya? Anong nangyari kay Reuben? Nakuha siya ng pressure ng majority. Ayaw natin mangyayari sa atin. Hindi ganoon ang Kristiyano, mga kapatid. It seems parang ang buti naman ni Reuben. Kapatid, sayang ang kanyang kabutihan. Bakit? Hindi naman niya pinanindigan ang kanyang kabutihan. Kasama rin siya sa nagdaya sa kanilang magulang na si Jacob. Wala siyang imik. Dahil takot siya sa kanyang mga kapatid. Kung anong gagawin sa kanya. Nakita rin natin dito, mga kapatid, sa verse 30, nung sinabi niya, nung pumunta siya dun sa balon, hinanap ang kapatid, nasa si Joseph? Nasa ang kapatid natin? Anong gagawin ko ngayon? Anong sasabihin ko ngayon? Anong napansin niya doon? Anong napansin niya? Sino yung unang inalaga ni Reuben? Si Joseph ba? O ang kanyang sarili? Anong sinabi niya? Anong sasabihin mo ngayon? Inalala niya ang maging kalalagayan niya sa kanyang ama. Anong sasabihin niya? Paano siya magsisinungaling? Hindi niya sinabi, nasa ng kapatid natin? Kawawa siya. Anong nangyari sa kanya? Hindi niya sinabi yun. Ang naisip niya, anong mangyayari sa kanya? Paano siya hanap sa kanyang magulang? Sarili pa rin at hindi si Joseph. Okay? Kaya kung hindi natin hihimay-himayin ang istorya, hindi natin makikita kung anong tunay na nangyayari. Anong reaction ni Judah? Sa verse 25 to 27, sabi doon, as they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spice, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brother, what will we gain if we kill our brothers, and cover up his blood? Anong kikitain natin dito? Anong pakinabang kung papatayin natin ito? Pagbilin natin. It seems that the decision of Judah is parang mabuti kasi hindi na ngayon papatayin si Joseph. Ipagbibilin, pero ang tanong, tama ba? Mali pa rin ang desisyon ni Judah. Even though parang ito ay lesser evil, pero nagiging mautak si Judah, huwag tayong pumatay sa kanya. Hayaan natin patayin siya ng ibang tao. Ipagbenta natin siya bilang slave. Kaya hindi sila umaasa na mabubuhay ng matagal si Joseph. Okay? Sa kamay ng kanyang mga amo na pinagbentahan. Dadalhin si Joseph saan? Sa lugar ng Egypt. At alam niyo kung anong kalagayan ni Joseph doon? Ibebenta siya sa isang auction. Alam ko na-discuss na ni Pastor Calero dati. Sa customary po, nung panahon mga kapatid, yung pagbebenta ng slave, papatayin kayo sa plaza. Okay? Wala kayong suot doon.
o nagsuot. Kasi, check upin kayo ng bibili sa inyo kung gusto nila kayong bilhin. May sakit pa kayo? May kurikong ba kayo sa o saan? Meron ba kayong sugat o naman? Buo bang mga ngipin nyo? Kakalkalin lahat yun. Kasi dadalhin nila kayo sa kanilang tahanan. Okay? Yun ang kalagayan ng Joseph. Nakatali, hubad-hubad, at ini-inspect sila. O ito, si Joseph, sa akin, sabi ni Potiphar. Dadalhin ko ito bilang slave. Ganon sila. Ganon kababa ang kanilang kalagayan. Okay? Paano masusurvive ni Joseph nyo? Ganon din ang nangyari kay Jesus sa kamay ng mga Parisayo. Ang una, nagpa-plot ang mga Hudyo na patayin ng Panginoon. Okay? Pero naisip nila, huwag tayo. Sasama tayo sa paningin. Hayaan natin ang Romano ang pumatay sa kanya at hindi tayo. Ipagbili natin sila. Okay? Ang mga Romano ang nagpako kay Jesus Christ. Pero ang nag-plot ng evil ay ang kanyang mga kapatid, ang mga Hudyo. Okay? Parang lesser evil, naghuhugas ng kamay, pero ginagawa ang mas evil. Listen very carefully, do not get distracted by what is happening. Hindi yung mapapakinabangan, mga kapatid. Okay? And then, Jacob's reaction after the incident. Anong nakita natin ni Jacob? Too much grief. Sapagkat si Joseph ay kanyang paborito. He had too much grief for his loss of his favorite son, Joseph. Napakaraming araw na hindi siya makomfort. And he refused to be comforted. Pero ba't nangyayari kay listen very carefully. Bakit nangyayari ito kay Jacob, mga kapatid? Napag-aralan na rin natin. Consequences of your sins will haunt you. Okay? Kaya we are being admonished, mga kapatid, na bago ka mag-decide at bago mo gawin, kapatid, pinapaalala sa'yo na pag ginawa mo na at nag-desisyon ka na, merong karampatang consequence ang lahat ng gagawin mo. Kahit sabihin mo walang nakakakita sa'yo, may consequence. And it will haunt you for the rest of your life. Bakit gano'n? Ano bang ginawa ni Jacob? Jacob, ano yun? Deceived his father Isaac. Okay? Ang deception na yun ay over-blessing lang. Okay? Kaya nagkagulo na nilang pamilya. And now, Jacob was deceived by his sons. At mas matindi ang deception. Mas matindi, mga kapatid. Mas matinding grief ang dinanas niya. Anong pinag-aralan natin? The consequence of your sin ay laging mas matindi kaysa sa ginawa mong kasalanan. Bakit ginagawa ng Diyos na gano'n? Para magtanda ka, kapatid. Para maintindihan mo. Bakit naman, Pastor? Kasi ayaw ng Panginoon na mapunta ka sa mas matinding consequence. Anong pinakamatinding consequence? Apoy ng impyerno. Kaya kukunin ka ng Panginoon dito. Papadanasin ka ng mabibigat na consequence dahil matigas ang ulo mo. Ayaw mong sumunod. Kaya dadalo yung ang consequence sa'yo para maintindihan mo na kailangan mong maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya. Kasi kung hindi mo gagawin maniwala at sumunod sa Kanya, sa dulo ng buhay mo, hindi mo na maiuurong at wala nang katapusan ang consequence na darating. Apoy ng impyerno. I'm telling you the truth, mga kapatid. Kaya
Listen very carefully. Huwag mong i-ignore. Kaya ko to. Magaling na to. Kaya kong buhay na ito. Hindi kita kailangan. No. 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 Maawa ka sa sarili mo. Maawa ka. Sabi niya, parang may pastor Kabay, pag nagkakasala ka at di ka sumusunod sa Diyos, anong ginagawa mo? Para kang tumatadyak saan? Sa tuli, sinasaktan mo na ang sarili mo. Paulit-ulit yung ginagawa. Pero ikaw ang masasaktan. Akala mo lang na nag-enjoy ka. Akala mo lang. Pag bumalik na sa iyo ang consequence, napakasakit. Kagaya na nangyari kay Jacob. Pastor, pinapatawad pa tayo ng Panginoon? Of course, kailangan niyang matutunan. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad at niligtas na tayo ng Panginoon ay inuurong niya ang mga consequence na magre-remind sa iyo kung gaano katindi, kung gaano ka-precious ang kaligtasan, tinanggap mo. Hindi niya inuurong ang mga consequence para hindi mo siya biru-biruin sapagkat hindi siya nagbiro sa krus ng Kalbaryo. Ngayon lang naman ako sisipin. Ngayon ko lang naman pagnanasahan. Ngayon lang naman ako titingin. Huwag mong hayaan. Huwag mong hamunin. Si Satanas, nung pumasok kay Eva, simple lang. Simple lang. Ouch! Sinabi ko talaga ng Lord. Pinapasok mo na yung duda. And then, unti-unti, nung hinayaan niyang mag-speak ang diablo sa kanya at matempt siya, eto na, lumaki na, lahat na tayo ngayon, damay. Namamatay na tayo lahat dahil sa simple simula. Kaya huwag niyong biru-biruin, mga kapatid. Huwag niyong biru-biruin. Okay. He deceived his father, and now he was consensuously deceived by his son. Okay, ano pong natutunan natin? We will close with this. Lesson in life. Nandiyan ba? Lesson in life? Okay. Anong natutunan natin? Magsasarado tayo sa lesson na ito, mga kapatid. The longer you cultivate evil thoughts, young people, social media. Pastor, bawal ba? Hindi. Anong bawal? Too much immersion. The longer you cultivate evil thoughts, the harder it is to uproot them. If evil thoughts have grown enough, it will blind your soul in discerning right and wrong, and sin will be committed. Consequences will follow sin that will haunt you for the rest of your life. Kagaya ng natutunan natin kay Jacob. So learn to listen. My dear brothers, this is the admonition. Learn to listen and consult the Word of God. Consult the Word of God first before making decisions and actions that will lead you to such devastating consequences of life. Mga kapatid, sa church natin, hindi tayo nagpapakil. Okay? Sa church natin, inaalam natin ng Lord na sabihin ang diretsang tama. Hindi tayo magpapakil. Hindi tayo magpapa-beauty lang sa madlang people. No. Sasabihin natin ang katotohanan at hindi tayo mahihiya kahit sino man sila. Mga anak, mga young people, listen very carefully. Huwag niyong hayaan at huwag niyong biru-biruin ang kayang gawin ng diablo sa mga isipan niyo. Huwag niyong hayaan madamay ang kaluluwa niyo dahil hinahayaan ng diablo na magpugad by too much
giving time, may too much immersion sa napakatinding tool ng diablo sa kapanahon na natin ngayon. Social media. Is it bad? Para lang pera yun, mga kapatid. Ang pera, sabi ng New Testament, the love of money is the root of all kinds of evil. Anong root of all kinds of evil? Money ba? Money? No. The love of money. Ngayon sinasabi sa atin, too much immersion. Pagkalkal sa mga hindi naman dapat kalkalin at pagbabasa sa mga hindi naman dapat basahin will be the root of deception. Sa inyong mga positivism, mga young people, spare your life. Spare your future. May bright future ang Diyos sa bawat isa sa atin. Very bright future. Huwag niyong hayaan na sa sandali at konting pleasure na akala may kaligayahan ay aagawin kayo ng diablo sa kung anong inihahan ng future para sa iyo. Hindi nyo alam, isang araw makatatayo kayo at magsasalita kayo sa marami at ipapatutunan nyo kung paano naging dakila ang Lord sa inyong mga buhay. So listen very carefully and obey what was instructed by God in the church. Papurihan po natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Tunay na buhay ka, nagpaparamdam, nagpapakita ng iyong kapangyarihan, ipinaparanas sa amin na kami po ay tunay mong iniibig. Pinapapasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Patuloy ang pakikialam mo, pangungulit sa amin, upang hindi kami mapahamak. Thank you, Lord. I'm praying for the church. Lord God, here is your church. Kaawaan mo po kami. Patuloy mo i-supply ang karunungan upang hindi kami madaya ng mga very, very subtle ways of the enemy, Lord God, na magdadala sa amin sa kapamakan, sa maraming consequences that sa bandang huli ay magiging regrets ng aming katandaan o ng aming buhay. Lord, kawan mo po kami at patuloy na biyayaan ng iyong dulo. Kaya naman, Panginoon, kami po bilang iyong mga anak, iyong iglesia, ay nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri at sumasamba. Tinataas sa iyo ang lahat ng kataasan, Panginoon, binababa ang aming mga sarili. Sa iyo po, ang papuri at pagsamba, tinataas namin sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoon at tagapagligtas na sa Kristo. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin.